Ang pagsagip sa mga sangre. Ang Lireo ay tahimik. Hindi tahimik ng kapayapaan, kundi katahimik ang iniwan ng digmaan. Ang mga guho ay umuusok pa. Ang hangin ay may bahid ng abo at dugo. Sa gitna ng pagkawasak, nakahandusay ang mga sangre. Halos wala ng lakas. At ang liwanag sa kanilang mga matay halos tuluyan ng mamatay. Sa malayo, naririnig ang mabagal na yabag ng hukbo ni Hagorn. Malapit na ang wakas. Ngunit sa sandaling iyon, may liwanag na dumula sa dilim. Isang sinag ang bumukas sa ere, tila hinahawi ang anino ng kadiliman. Mula rito, lumitaw ang tatlong figura, mabilis, tahimik, at puno ng determinasyon. Dumating sina Mira, Lyra, at Agnem. Ang biglaang pagsagip sa isang kumpas ni Mira, bumuo ang liwanag ng panangga na pumalibot sa mga sangre. Ang mga palaso ng kadiliman at nagliliyab na enerhiya ay tumalbog palayo na tila walang saysay. Samantala, inilatag ni Lyra ang kanyang kamay sa lupa. Ang hangin ay gumalaw, ang mga ugat ng puno ay umangat, at isang lihim na lagusan ang bumuka sa ilalim ng mga guho. Ngayon na, sigaw ni Lyra. Isa-isang hinila ang mga sangre palayo sa panganib. Si Alena na walang malay. Si Amihan na halos hindi na makahinga. Si Danaya na duguan, ngunit mulat pa ang diwa. Sa isang iglap, nilamon sila ng liwanag at hangin, at nawala sa paningin ng hukbo ng kadiliman. Nang muling bumukas ang kanilang mga mata, wala na sila sa Lireo. Ang ligtas na kanlungan. Naroon sila sa isang sinaunang pook, isang lihim na santuwaryo na nakatago sa pagitan ng mga kaharian. Ang paligid ay payapa, may dumadaloy na malinaw na tubig, at ang hangin ay banayad na tila yakap ng kalikasan. Dahan-dahang bumabalik ang lakas ng mga sangre, ngunit ang bigat ng pagkatalo ay nananatili. Talo tayo. Mahinang sambit ni Danaya. Encantadilla ay nasa bingit ng pagkawasak. Tahimik silang lahat, hanggang sa humakbang si Agnem pasulong. Ang paghahayag ni Agnem, inangat ni Agnem ang kanyang palad. Sa una, tila wala. Ngunit biglang may apoy na sumiklab, hindi nanununog kundi nagbibigay init. Sa kabilang kamay, tubig ang dumaloy, malinaw at buhay. Sumunod, hangin ang umikot sa kanyang paligid, at sa kanyang mga paa, ang lupa ay bahagyang umangat. 4 na elemento, isang katawan. Napatayo ang ilan sa mga sangre, na mangha, halos hindi makapaniwala. Paano? Bulong ni Amihan. Iyan ay kapangyarihan ng isang bathala. Tumango si Agnem. Hindi ako sangre, mahinahon niyang sabi. At taglay ko ang binhi ng 4 na elemento, isang sinaunang kapangyarihang ipinagkaloob bago pa man isinilang ang mga kaharian. Ang sinaunang brilyante. Muling iniangat ni Agnem ang kanyang kamay, at mula sa liwanag, lumitaw ang isang sinaunang brilyante. Hindi ito kumikislap tulad ng karaniwan. Sa loob nito, tila may gumagalaw na liwanag, malalim, tahimik, at walang hanggan. Ito, sabi ni Agnem, ang brilyanteng nagtataglay ng kapangyarihan ng isang bathala. Napatingin ang lahat sa brilyante. Ramdam nila ang bigat nito, ang lakas at ang panganib. Para matalo natin ang hukbo ni Hagorn, dagdag ni Agnem, at maputol ang impluensya ni Gargan, kailangan natin itong hanapin, gisingin, at piliin kung sino ang karapat-dapat humawak dito. Tahimik ang lahat. Alam nilang ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito tunay na magsisimula. Sa malayo, sa ilalim ng parehong kalangitan, ngumiti si Gargan. Tila may alam na lihim na hindi pa nila nakikita. At sa gitna ng liwanag at dilim, isang tanong ang nananatili. Ang kapangyarihan ba ng isang bathala ang magliligtas sa Encantadilla? O siyang tuluyang magwawasak dito?